Morning po sa mga bising tao dyan. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. And ayan, tayo po ay dadako na. Thank you, Nak Blair, sa pag-support. Na-joke lang. Tayo po ay dadako na sa ating Sunday Bites this morning. Ayan, before po tayo mag-start, yung mga wala naman pong ginagawa, yung mga may hindi pinagkakabisihan, pwede po tayong maupo at makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Sige, bago po tayo magsimula, tayo po munang lahat ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umagang to. Thank you, Father God, sa katapatan mo, sa habag mo, sa presensya, at grasya, Panginoon, na lagi niyo pong pinagkakaloob sa amin. We thank you for your love and your compassion towards us, Lord God. Thank you, Jesus, dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami hayaang mapahamak, Panginoon. At ngayong umagang to, Lord, we just wanna give you the highest glory, honor, and praises, Panginoon. And tulungan mo kami na buksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso para tanggapin, Panginoon, ang iyong salita ngayong umagang ito, Panginoon, para maging kalakasan namin, maging encouragement sa amin, maging reminder sa amin, Father God, of how loving, how graceful and merciful you are in our lives. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Praise God. Ay, thank you, Lord. Amen. Sige po. Ayan. Kahit na alam kong magagasgas po tayo sa Joshua 1:8 ngayon with our theme, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Josue. Yan. Ang Tagalog ng chapter? Kabanata. Kabanata 1. Ba't pa kasi ako nagtatagalog? Verse 8. Yan. Okay. Sige, basahin po natin. Sabi po dito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Kung familiar po kayo, no, kung ano ang libro ng Josue, ito po yung libro kung saan nakatala yung buhay ng kung anong pinagdaanan ni Joshua bilang next leader after ni Moses sa buong Israelites after their exile sa Egypt. Yan. Amen. Nung pinalaya po sila upon the slavery of Egyptian people or empire, si Joshua po ang next na naging leader nila after ni Moses. Kilala nyo ba si Moses, kids? Ay, talaga lang Sige. Papatanong ko kayo kay Teacher Renzo later on. Amen. So, amen. So, ngayong umagang po to, of course, pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, going deeper into the Word of... Bakit lagi akong into the Word of God? Into the Word lang. Amen. And hihimayin po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 8. Bakit kailangan i-emphasize ng Panginoon kay Joshua yung bagay na to? Amen. And I believe that the Bible is always relative. I believe that the Bible is always transformative and the Bible is always timely. Amen. Lagi pong ang tawag dito, ang salita ng Panginoon, makaka-relate tayo diyan. Ang salita ng Panginoon ay laging buhay kahit anong oras magpakailanman. So, meditation. Ayan. So, ang meditation po, actually, na-mention ko na ito kahapon ng umaga dahil ako din po yung sa Dawn Watch. If I would do a poster regarding our theme for this month of September, going deeper into the Word, I would choose a person na nag-yoga. Yan. Kasi for me, meditation is one of the... kapag naiisip ko yung meditation, laging yoga yung naiisip ko. The first word or the first thing that comes into my mind. Sabi kasi ang meditation is a technique together with your body and your mind na ginagawa mo na merong focusing. Amen. So, ina-allot mo yung certain time for you to focus your attention and kumikilos dyan yung isip, kumikilos dyan yung pangangatawan at kumikilos dyan yung inner
being natin na sinasabi nila. Ang yoga po, hindi siya biblical and it's derived from different, tawag dito, different cultures. Very prominent dyan ang sa Hindu, no? Tapos, pag nagme-meditate daw po tayo, we devote a specific amount of time quieting the thoughts. Ay, ibig sabihin, pinapatahimik yung mga isipan natin and paying attention to a specific thing or focus na gusto natin gawin. And then, it needs 3 things po, no? Kailangan po siya ng 3 bagay. Kailangan po may concentration. Amen. Kailangan po merong mindfulness and kailangan may attending. And i-relate po natin yan spiritually in the word of, in Joshua chapter 1, verse 8. In concentration, of course, alam naman po natin, no? Paano ba kayo nagme-memorize? Paano po ba tayo nagme-memorize or paano tayo nagre-review, nag-aaral, o syempre kailangan dyan ng concentration. Ako po kasi, I always read aloud. And then, lagi ko siyang sinasabi, paulit-ulit, para tumatak siya sa isipan ko and para ma-retain siya. Ayan, besides understanding, yon. So, minamumble ko siya, minamutter out ko siya. Tawag dito, many times para ma-retain. So, sabi kasi dito sa first phrase ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. So, when we concentrate, no, actually yung meditation po in the context of Joshua 1:8 is meaning muttering or constantly thinking about it. So, when we concentrate, 'di ba, may mga parts sa atin na kailangan nakafocus lang talaga yung attention natin into that something, into that thing na kino-concentrate po natin. So sabi ni Lord dito kay Joshua na keep this book of the law always on your lips. So pinaalalahanan ng Panginoon dito si Joshua na ito yung kailangan niya. Ito yung kailangan niyang gawin na dapat hindi to malalayo sa kanyang bibig, sa kanyang pananalita. Kanina nga po nakikinig ako ng morning service ng Maine. Tapos nataon kay Pastora Florence na sabi niya, kapag ba nagugulat tayo, anong lumalabas sa bibig natin? Kabayo. Amen. Kabayo, bakla, mga ganyan pag nagugulat tayo. Tapos, worst cases, di ba, minsan nakakapagmura tayo. Amen. Hindi na ako nagmumura. Hindi na po ako nagmumura. Amen. So, ayan. I try to make it to a point na ginagawa ko sa sarili ko kapag nagugulat ako, ay, hallelujah, ay, praise God, ay, mga ganyan. So, ganun na yung ginagawa ko sa sarili ko kasi madalas nasasabi ko na yung word na, ay, bakla, ay, kabayo, mga ganyan. Ang hilig mo ate sa bakla, no? Ang hilig mo ate sa, yun, di ba? May hint of ano kasi yun eh. May hint of, kumbaga, there's something that, na parang meron siyang sinasabi. Kahit na, sabihin natin, ay, nagulat lang naman ako, hindi naman talaga yun yung laman ng puso ko. Pero merong hint na yun yung laging tumatakbo sa isip mo, na yun yung, that's true, no? That's true. Kaya, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Amen. Amen. So, 12:34 talaga yun? Oo. Amen. Sige. Amen. So, kailangan po that whenever we concentrate, kasi kapag kung ano yung kino-concentrate natin, kung ano yung ini-input and pinapasok natin sa isip natin at puso natin, yun kasi yung lalabas sa ating mga bibig. So, if we concentrate the Word of God, if we concentrate God sa ating mga buhay, ang lalabas sa bibig natin ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, kung ano yung minemeditate natin. Amen. Sabi nga po sa Romans 12:2, sabi dyan, do not conform to the patterns of this world. Amen. Kapag po kasi nagko-conform, kung ano yung kino-conform natin, kung ano yung hinuhulma natin sa
sarili natin. Yun po kasi yung lalabas sa actions, yun po kasi yung lalabas sa bibig natin. Kung makamundo yan, we expect na makamundo yung mga sinasabi at mga binibigay nating mga advices. Amen. Naiintindihan po ba? Praise God. And then number 2, mindfulness. Ayan. So ano po bang ibig sabihin ng mindfulness? Ibig sabihin, aware ka pa din sa nangyayari sa kapaligiran mo, or aware ka pa din sa nangyayari sa sarili mo kahit na nakafocus ka sa isang atensyon. Minsan po kasi kapag nagko-concentrate tayo, no, or nagme-meditate tayo, we're too much immersed of something na minsan hindi na tayo nagiging aware, nagiging balanse yung sa labas or yung ibang bagay, which in a sense noon before sobra ako nagigilty kasi minsan sa pagme-meditate ko, sa pagbabasa ko ng word ni Lord, parang pinang-i-excuse ko na siya kasi umaabot ako ng 3 hours, 4 hours to do that. Pinang-i-excuse ko na siya para hindi gawin yung ibang mga bagay. So it's imbalance and it's not good. Hindi pa rin glorifying yun para sa Panginoon. Amen. So, sabi dito sa Joshua 1:8, the next phrase natin is, meditate on it day and night so that you may be, dun muna tayo. Sa next phrase na pala yun. Yun, meditate on it day and night. So, ganun na pinaalala ng Panginoon kay Joshua that kailangan you're constantly thinking about it, pinagbubulay-bulayan mo siya, hindi yung buong maghapon nasa kwarto ka na lang, no, at nagbabasa. Hindi po ibig sabihin na ganun siya literally, but kailangan i-embody natin siya sa buhay natin, i-impart natin siya sa buhay natin na yung salita ng Panginoon, kumikilos siya, yung salita ng Panginoon na ihahayag natin. Amen? Sa kung paano tayo kumilos. Sabi nga sa 1 Peter 5:8, sorry po, wala akong tawag dito, presentation, 5:8, sabi niya po dito, be alert. Ayan, praise God. 5:8. 1 Peter 5:8. Ayan. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Sabi ko, Lord, bakit mo kailangang i-emphasize na day and night kaming nagme-meditate? Kasi sabi din dito, the enemy, amen, is looking around you. Very, din po siya. Kung watchful din po ang tawag dito, ang enemy natin na gusto tayong lamunin, na gusto tayong i-devour. Amen? Kung gaano na-active yung tayo sa Panginoon, ganon din na nagdo-double time yung kalaban natin. Kaya sabi dito ni Lord na meditate on it day and night. Sabi ko, Lord, ganun pala yung emphasis. Yun pala yung reason kung bakit gusto mo siyang i-emphasize ng day and night na dapat nagme-meditate kami. Dapat we are constantly thinking about the Word. All throughout po ba ng all throughout po ba ng araw natin? How many %? Amen? How much do we meditate ourselves or think about yung salita ng Panginoon sa buhay natin? Amen. After lang ba ng devotion? Then after nun, tapos na? Wala na? Amen, di ba? But the Lord emphasized here na day and night. Before your day starts and before your day ends. Amen. All throughout the day, dapat po we meditate and constantly think about the word of the Lord. Kasi yan po yung dapat na ini-impart natin eh. Amen. And lastly, number 3, attending. In verse 8 pa din po, sabi dito, for you, so that you may be careful to do. Amen. Nagawin lahat ng nakasulat dito para what? Maging ano po tayo? Prosperous and successful. Bakit kaya hindi sinabi ni Lord kay Moses na, kailangan mag-aral ka ng business. Kailangan mag-aral ka ng, bakit kailangan mag-aral? Di ko naman sinasabing mali po yun, no? Baka kailangan mo mag-aral ng kung paano yung martial art techniques. Mga ganyan, no? Bakit di kaya sinabi ng Panginoon yun sa kanya para maging prosperous and successful? Because we, Christians, ang tanging kailangan lang po natin yung salita ng Panginoon. And of course, dapat merong application nun. Kasi kung walang application nun, we won't be prosperous and we won't be successful. Kung wala pong
paggawa, pagkilos sa bagay na yon. And sabi, everything. Sabi po, lahat kailangan nating gawin. Amen. So, sabi ko nga before, ang tawag dito, ang salita ng Panginoon is always relative. Ang salita ng Panginoon is always transformative. Ang salita ng Panginoon is always timely. Amen. Na sa lahat ng buhay natin, no matter how the world changes, no matter how the world, kumbaga nagde-develop, no, nagiging innovative, the more na mapapansin ninyo yung application sa book of the Word of God, hindi siya, kumbaga parang, paano ko ba explain? Parang hindi siya nagiging out of season. Hindi siya nagiging out of uso, mga ganyan. Kumbaga lagi siyang uso, nare-relate mo siya sa buhay mo. Amen? Totoo po yan, no? Kasi na-experience ko yan ngayon. Ngayon lang. Na-experience ko po siya first hand sa Panginoon. Kasi kung sinasabi nila na Jesus is always the right answer, nasa Biblia ang lahat ng kasagutan, totoo po. Totoo po siya kasi whenever you are in a situation na hindi mo alam yung gagawin mo, and then you meditate the word of God, His presence. Amen. Gagabayan po tayo ng Panginoon para gawin yung bagay na yon. And dapat po maingat nating ginagawa yung mga bagay na yon para hindi po tayo, para maging prosperous and successful po tayo. Amen. Amen. So, anong oras ba? Ayan, in conclusion, in the context of Joshua 1:8 po, ang ibig sabihin ng meditation is parang kung paano yung baka, alam niyo po ba yung baka or kalabaw, kung paano sila kumain, kung paano sila ngumuya. Many hours nangunguyain nila yung pagkain nila para talagang yung nutrients nun is makuha nila, ma-absorb nila, and manamnam nila. And meron pang times na kapag lulunukin nila, tapos po ibabalik nila, ichuchu po ulit nila yon. So, ganun po ang ibig sabihin ng meditation. Amen. Ng pagbubulay-bulay na sinasabi ng Panginoon dito sa Joshua 1:8. So, I pray na hindi lang po natin siya memorize. Amen. Ang importante kasi dinedeclare po natin to sa buhay natin, and importante na ina-apply din po natin to sa buhay natin. Memorizing it won't get us to heaven. Hindi po yun ang solusyon. Ay, memorize ko yung buong Bible. Ay, praise God. Tinanong ni Lord sa'yo, in-apply mo ba, anak? Amen. So the most important thing is to carefully do everything what's written in it, para maging successful and prosperous po tayo. And I believe, naniniwala naman po ko na lahat tayo gusto natin maging successful, di ba? Gusto po natin na maging prosperous tayo sa buhay natin. Kung gusto nyo po na yung mga anak ninyo maging prosperous and successful in the latter time ng buhay nila, ituro nyo po ang salita ng Panginoon. Train them the way they should go. Kung paano ang Panginoon, kung paano ang mga bata sa Panginoon. And makikita nyo po kung gaano buhay ang salita ng Panginoon sa buhay nila. Amen po. So ayan, praise God. Pagpalain po ang salita ng Panginoon ngayong oras na to, at tayo po ay manalangin upang simulan na po ang gawain para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang muli ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong reminder, encouragement, Father God, of how to live successfully and nang may katagumpayan, Panginoon, sa presensya mo. Lord, I pray that this time, patuloy, Panginoon, na tanggapin namin and i-apply namin sa buhay namin itong meditation and going deeper into your word, Panginoon. Lord, salamat kasi alam namin na hindi mo kami pababayaan sa bawat pagbabasa, sa bawat
devotion time with you. Alam namin, Lord God, na hindi mo kami, nakasama ka namin at di mo kami pababayaan. Kaya, Lord, kung may mga panahon na hindi namin naiintindihan, Lord, bigyan mo kami ng wisdom. Bigyan mo kami ng desire, Father God, to understand your word and let your word be a transformative thing, Panginoon, para sa aming mga buhay. Kasi apart from you, apart from your word, Lord God, we are nothing. And hindi namin magagawa yung mga bagay na to, Panginoon, ng may kaayusan at nang naaayon sa'yo kung wala ang gabay ng iyong salita, Panginoon. Kaya salamat po. Thank you for your goodness, your mercy, your faithfulness, and your love through your word unto us. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Nag-smile.